Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung mga messages and energy surrounding you in the next second half no ng taon. We have emerging into grace. Sabi dito, I open my soul to grace. So, napakaganda nito. Kasi, parang this signifies, na mayroong paparating na mga biyaya. May mga blessings, may grace na paparating sa inyo. Kaya, feeling ko dito, you are getting ready for it. Siguro, eto na yung mga dasal mo, maaring eto na yung mga hinihingi mo, maaring eto na yung mga heart's desires mo na hinihingi mo, no, sa divine, maaring nararamdaman mo, no, na yan ay paparating na. Maaring yan ay nararamdaman mo na it's coming to fruition, no? Kaya parang naghahanda ka na para sa pagdating nito. So we have embarking on an adventure. I savor the wonders of the world. So siguro travel, mag-a-adventure ang iba sa inyo. Maybe you are going to explore new places, different places outside the country. So pwedeng world tour ito, no? So siguro, let's say, meron kang pupuntahang isang bansa, and after that, hindi ka pa uuwi sa Pilipinas, but you're going to another country, parang ganon, no? So, yun. So, have fun and enjoy. So we have awakening, ancient wisdom, deep inner knowing is emerging within me. So this is beautiful. Kasi ibig sabihin nito na you are also or you are already a person of wisdom. Marami ka nang natutunan sa buhay, marami ka ng lessons that you have learned in the past sa buhay mo, at lahat ng yan, no, yung mga lessons na yan, wisdom na yan, maaari na ngayon you are going to put them into practice. You're going to use them, 'di ba? Para ah, sa pag-solve sa mga problema mo, maaring 'yun ang magiging gabay mo or 'yun ang paghuhugutan mo ng inspirasyon, 'di ba? You are going to apply those wisdom, sa mo ngayon, sa iyong sitwasyon. So, good luck. So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. So, we have Goddess of the Moon. Parang ang lakas ngayon ng ng connection sa cosmos, sa universe and the rest of your spirit team. Parang yung intuition mo is heightened, yung psychic abilities mo, they are heightened, no? Malakas ang radar mo sa ngayon. And kaya naman parang siguro mabilis mong ma-pick up, no, yung mga mensahe sa'yo ng universe sa ngayon. Kung ano man yung kunyari, mga sign siguro, 'di ba, na pinapakita sa'yo or may mga intuitive messages na pinapadala sa'yo ang divine, maaaring yan ay naririnig ninyo agad, napi-pick up ninyo agad, no? Kasi malakas yung ninyo, yung radar sa ngayon. So, um, remember that those messages, no, yung mga intuitive messages na yan, those are guidance din para sa'yo. Kaya talagang mapupunta ka sa tama, 'di ba? Kung ano man ang path na tatahakin mo sa ngayon, ano man ang mga gagawin mong desisyon sa ngayon, siguro talagang manggagaling yan or yung pinaghuhugutan mo diyan ay yung mga guidance sa'yo ng universe, sa ngayon. So we have broken heart, Gemini. Maaaring nanggaling kayo rito sa heartache, no? Nanggaling kayo sa heartbreak. Pero ah, unti-unti naghihilom na rin ang sugat mo sa puso. Although paminsan-minsan naaalala mo pa, umiiyak ka pa, may luha pa. So, paminsan-minsan na bumabalik pa sa isip mo, parang nare-refresh ka ng kung ano ang nangyari, 'di ba? How it happened. So, yung bang
bumabalik sa isip mo yon, sa damdamin mo, 'di ba, kung papaano ka nasaktan, yung gano'n. Kaya minsan umiiyak ka pa rin, naluluha ka pa rin. But, this is 9, 'no, and 9 is about ending, and kapag may ending may beginning, hindi ba? Kaya po puwede rin ano na siguro magdedesisyon ka din, during these times, from June to December, somewhere there, pupuwedeng kung meron kayong ganitong sitwasyon, if this resonates with you, pupuwedeng one day, maiisip mo na, "Tama na 'to." 'Di ba, tama na 'to, nasaktan na ako na ang nasaktan, tapos lalo ko pa bang sasaktan ang sarili ko by harboring this heartache, this heartbreak, 'di ba? Patuloy ko pa rin ba 'tong papahirapan ang sarili ko na, 'di ba, na malungkot, yung gano'n. So, parang one day, maiisip mo, mo na tama na 'to. This is the end na of this ano, pain. At, maaaring ikaw ay babangon na, magfo-forgive na, tatanggapin na yung sitwasyon para tuluyan ka ng makabangon, tuluyan ka ng, makapag-bounce back sa buhay, makapagsimula ng bagong buhay at kakalimutan mo na yung sakit na ito, you know? So, we have all tied up, ayan. So, all tied up. Maybe you are restricted, 'no? For some of you, alam mo, feeling ko din dito, Gemini, maaaring ito yung naging dahilan, 'no, ng inyong broken heart, yung pagiging restricted ninyo. Maaari kasi na parang nanliit ka, parang nawalan ka ng ano, nawalan ka dito ng kapangyarihan over yourself. Parang nasakal ka, kung sa relationship ito, romantic relationship, pupuwedeng nasakal ka sa sitwasyon ninyo, kaya masyado kang nasaktan kasi in a way, 'di ba, kung maraming bawal, maraming alam mo 'yun, yung maaring yung person mo yung nangyari, nagpatakbo ng buhay mo, 'di ba? So, parang in a way, parang nawalan ka ng respeto sa sarili mo, 'di ba? Parang out of love mo doon sa person mo, parang sige na, nagbabaw ka na lang ng nagbabaw sa kanya, pinagbigyan mo ng pinagbigyan. Tapos in the end, 'di ba, ikaw yung nahirapan, ikaw yung sinaktan pa rin despite all that. Kaya etong dalawang ito, maybe you are ready now to break away from this, at gusto mo ng magbagong buhay. Gusto mo na magsimula ng bagong buhay on a clean slate, 'no? So tignan natin kung ano pa ang ganap. So we have 9 of swords. So that could still be related to this. Maaring ito yung nangyari sa'yo after this broken heart, 'di ba? Siguro talaga na-stress ka ng bonggang-bongga, maaring alam mo 'yun, marami kang what ifs, 'di ba? Kasi despite siguro ng pakikisama mo sa kanya, pagmamahal na pinakita mo, as in binigay mo yung kapangyarihan mo over yourself sa person mo, pero despite all that, maaaring sinaktan ka pa rin niya, 'no? Maaaring sinaktan ka pa rin niya, kaya parang doble-doble yung tama sa'yo, 'no? Doble-doble yung sakit na naramdaman mo. Pero yun nga, siguro tatapusin mo na 'yan, kasi number 9 na 'to, number 9, if number 9, so double na yung energy of ending, 'no? Kaya po puwedeng, you're breaking away from this situation, 'no? You're breaking away from this pain at, mas pipiliin mo na ngayon na kumawala na from this at, magsimula ka na ng bagong buhay. The life that you deserve na maging happy, maging peaceful, 'di ba, harmonious. So, we have Knight of Swords. Ayan, this is change. So, this is good na magbabago na ang inyong sitwasyon. Change is, coming towards you. Change is rushing towards you. Kaya maganda 'to, 'di ba, na parang hindi ka na magpapatumpik-tumpik pa once na naramdaman mo 'to na this is it, 'no, this is the end, 'di ba, ng paghihirap mo.
ng emotional burden mo. Talagang yun, itutuloy-tuloy mo na 'to. Na once na nakapagdesisyon ka na na tama na, talagang sisikapin mo na makapag-move on ka na from this. So, what else? We have Four of Pentacles. Ayan. So, this could be related to money, pero this could also resonate with this energy, these energies. 'Di ba? Na maaring natagalan ka makapag-move on from this situation because maybe you are still holding on to that relationship. You know, maaaring um, pwede kasi na mahal mo yung tao. You know, kaya despite nasaktan ka niya, parang siguro inisip mo pa rin na pupuwede pa rin siyang magbago, pupuwede pa rin maayos ang relationship ninyo, 'di ba, yung gano'n. So, you hold on to your hope maaari or you hold on to the love 'no, na feel mo for that person. Kaya nagtiis ka pa 'no, nagtiis ka pa. Um, Maaaring hindi mo 'to dinispatcha agad-agad 'no, yung taong ito. So, yung gano'n. So, pagdating naman sa pera, this is self-discipline na maaaring reminder para sa inyo, okay. Na pairalin pa rin ninyo yung inyong disiplina din sa pagma-manage ng inyong pera, alright? Kasi baka may tendency kayo of, impulsive buying, yung gano'n, 'no, kahit hindi necessary dahil nagustuhan mo, maaaring bibilhin mo, yung gano'n. So, 'yan, manage your money wisely, alright? Yun din ang ano diyan, reminder din para sa inyo. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages, para sa'yo, Gemini. So, we have, grounding earth presence. Ayan. So, you know what, Gemini, maybe this is what you really need to do as well, to ground yourself para na mas makapag-isip ka ng mabuti. Kasi when you are grounded, focus will be there, yung concentration will be there. Mas makakapag-isip ka ng mabuti, ng maayos kasi kalmado ka, 'di ba? Nandoon ka sa sa energy of peace. Kaya kakalmado ka. Hindi ka rito yung aligaga, hindi ka rito yung all over the place yung isip mo. Kaya you really need to ground yourself. So we have beginnings, endings, completion. Ayan. So daming ending, 'di ba? You have nine of swords, you have number nine, broken heart. So number nines are endings. Kaya so most likely talaga you're going to put an end to that. No? Kung ano man yung paghihirap na yan, kung ano man yung pagiging broken-hearted na yan, maybe you're definitely going to break away from that energy at handa ka na magsimula ng bagong buhay, magsimula ka ng magsimula ng buhay na matiwasay, 'di ba? Na hindi ka na yung problemado, sa sitwasyon na 'yan. So we have completion, release, change. So yeah, speaking of release and change, 'di ba? Definitely merong mangyayari sa iyo, no? Lalo-lalo na related dito sa relationship situation na 'yan. And magbabago na ang buhay mo. You are definitely going to change the course of your life. This time, mas pipiliin mo na ngayon yung sarili mo. Mas pipiliin mo na yung pagmamahal sa sarili mo this time. And yeah, you are going to release anything and everything no, na nagpapahirap sa iyo, nagpapabigat ng inyong loob, nag-bother sa isip mo. So you're going to release that, no? At yun nga, babaguhin mo na ang sitwasyon mo sa buhay sa ngayon. And so good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.